Tambak na ang reklamong kinakaharap ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa flood control scandal. Ayon sa complainant, sangkot ang dating kalihim sa bid rigging. Narito ang agenda report ni John Manalo. Naharap sa isang reklamo sa Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng ahensya. Kaugnay umano sa bid rigging at manipulasyon ng pondo, unlawful disqualification ng mga kontratistang may pinakamababang bid, at pag-solicit ng pera para sa 3 flood control projects sa Marawi City, Lanao del Norte at Laguna Lakeshore Road Network. Formal itong inihain ni John Chiong na Pangulo at Chairman ng Task Force Kasanag, isang grupo na kontra-korupsyon. Pinakakasuhan ni Chiong sina Bonoan at 10 pang opisyal ng DPWH ng graft, plunder at mga paglabag sa National Government Procurement Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa 11-page complaint affidavit, idinetalye ni Chiong na nakatanggap daw siya ng anonymous complaint tungkol sa mga respondent. Based to the evidence, ang bidding is questionable, no? Base sa ebidensya na na-present natin sa Office of the Ombudsman, na nag-favor sa 3 malaking company na ito'y mga Sino Road and Bridge Group Company, China International Water and Electric Corporation, Yunnan Road and Bridge Group Company Limited, no? At alleged monopolized by these officers of DPWH Central Office. Alleged. So this is our evidence, more than 37 exhibits, no, na na-present natin ngayon sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Chiong, galing daw mismo sa DPWH Central Office ang mga ebidensyang ipinresenta nila sa Ombudsman. Na based to the evidence, monopolized by the back chairman and the rest of the officers of DPWH Central Office. Siguro mga 30 times na kami nag-file ng kaso against sa DPWH for arrange bidding pa rin. So 30 times, sir, ito yung pang 30th? 31 na siguro ito. 31 no? na. Oo, na cases na base sa ebidensya, arrange bidding pa rin sila. Bibig sabihin, may pinipili silang contractor. Base rin sa kanilang isinumbiteng reklamo, si Bonoan daw mismo ang naglabas ng Department Order 173 noong 2024 na nagtatanggal sa approved budget for the contract ceiling o ang pinakamataas na halagang itinatakda para sa bid prices ng mga kontrata. Dagdag ni Chiong, naging daan ito para maisagawa ang unrestricted bidding sa mga naiuugnay na proyekto at inadjust din umano ng DPWH ang approved budget for the contract ceiling by 15% para pumaborito sa mga nais nilang bidder o kontratista. Kaya ang hiling ni Chiong sa Ombudsman, agarang investigasyon ng kanilang reklamo. Ang pinag-usapan dito ang pagpili ng kontraktor na kaduda-duda. That's why ang ating ginagawa, it's up to the Ombudsman, no, to determine kung talagang walang kaduda-duda ang aming ebidensya na i-file sa kanila, no? Hindi rin anya sila titigil sa paghahain ng mga reklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH, lalo na kapag may nakita pa silang mga panibagong ebidensya. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang panig ni Bonoan pero hindi pa siya sumasagot sa ngayon. Bukod sa reklamo sa Ombudsman, nahaharap din sa plunder complaint si Bonoan sa Department of Justice, kaugnay pa rin ng flood control scandal. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.